Yan, ito. May pulis pa nga, oh. Ito yung nagsisigaw, mga kababayan, ito. Yan, ito. Ito, mga kababayan, ang talagang malupit, no? Dahil mayroong kumakalat ngayon sa social media, sa Facebook, na kung saan nga po ito di umano ang pagdalaw ni BBM sa Jinsan Fishport. Actually, meron ditong post ni Ma'am Chien Vlog, and ang sabi niya ho dito, President BBM nasa Jinsan Fishport. Ito, ipapakita ko sa inyo. Ito yon na papakita ko sa inyo kung paano nga yung nagsigawan yung mga kababayan natin doon. Alam naman natin Jinsan, no, Mindanao. And nasa 99% ng mga taga Mindanao, solid talaga 'yan, no. Solid talaga kay Digong 'yan. Ito yung video na kung saan nga po nung pagdating niya doon nagsigawan yung mga taga Jinsan doon sa Fishport, no. But bago natin 'yan bago natin simulan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe mo na 'yan and click mo na ang notification bell. Talagang grabe, no? 3 taon na siya sa bilang Pangulo pero hindi talaga siya minahal ng mga tao. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Duterte. Ito yung simula, Ayan, ito. May pulis pa nga, oh. Ito yung nagsisigaw, mga kababayan, ito. Yan, ito yung lalaki na ito. Ito yung nakitang-kita sa video. Actually, dito din sa part na ito, mayroon din pong sumisigaw. Yan, Duterte. Yun yung sigaw ho nila. At kapag si BBM talaga pumupunta sa Mindanao, expected na natin yan. No, na talagang, even nga nung pinadala ho si former President Digong sa Dahig, doon sa ICC, talagang nalungkot, no? Hindi lamang sa Mindanao Pero ang Mindanao talaga, syempre, part siya ng Mindanao dyan sa Davao City. Kaya mas minahal talaga siya ng sobra-sobra. Halos 90% ng mga taga Mindanao. Kasi, nagkalyasolbi din kami dyan nung bagong eleksyon kung saan silang team kay Bongbong or kay FPRRD. Pero mas talaga dyan ang team ni FPRRD dito sa Mindanao. Yan, ayan. Duterte. Nakakaya yan, mga kababayan, no? Kaya, yung mga naninira kay former President Duterte, kay BP Sara, lalong-lalo na si Bato, alam naman natin, from Mindanao din yan, talagang nanalo pa din sa pagkakataon na ito. So, alam naman natin yan, na talagang mas minahal talaga ng mga tao itong nung si former President. Mas nagustuhan kasi ng nakakarami ang pamumuno ni former President Digong. At saka, take note mga kababayan first time in the history na kung saan si former President Duterte ang nakakuha ng pinakamataas na trust ratings bago siya bumaba bilang Pangulo ng Pilipinas. Okay? So, at alam ko, excited din kayo mga kababayan. Sabay na natin ito. Excited din kayo. Ito lalo-lalo na maraming mga kakamping dyan. Ito. Pakita ko lang sa inyo. Alam ko kasi, may mga kakamping dyan na noon pa man galit na talaga kay Rodante Marcolita, kay Atty. Rodante Marcolita. Dahil kung matatandaan po ninyo mga kababayan, segue lang natin ito. Si Marcolita kasi, isa siya sa mga nanguna sa pag-imbestiga doon sa ABS-CBN. Which is, ang naging dahilan talaga ng pagkasarado ng ABS-CBN ayun nga po sa mga report and sa lumabas sa investigasyon. Noong panahon kasi yan ng Duterte administration na pasarado ang ABS-CBN dahil di umano ay hindi ho nagbabayad ng tamang tax. Kaya ito, kung papansinin nyo ito si Rodante Marcolita at saka ito si Atty. Rowena Guanzon. Si Atty. Rowena Guanzon kasi, nung panahon ng campaign period, way back 2022, lini kasi ito Yan, solid lini yan siya. Yan. So mapapansin nyo, iyan din yung pinakagrabe talaga bumanat noon kay PBM. Pero hindi ko naman nakita na bumanat siya kay former President Digong. Okay? Pero mas pinuri niya lang talaga noon si Elizabeth, yung dating asawa ni Pangulong Duterte. And yun, mas pinuri niya kasi ayun nga po kay dito kay Atty. Guanzon, hindi daw talaga ito nakialam ng pumumuno ni Digong noon. Pero alam natin talagang pinklawan ito kasi tumakbo kasi ito under the ni former Vice President Line, itong si Atty. Guanzon. Talagang grabe ito bumanat. Ito yung bumabanat kay Bongbong Marcos And si Atty. Rodante Marcolita, although alam naman natin talagang hindi naman ito siya natin masasabi na pro Duterte. Kumbaga, yung tama lang, kung ano lang yung tama, nandun talaga siya. 'Di ba? At saka patungkol din doon sa pagtalakay sa impeachment laban kay BP Sara, which is sabi niya nga, isa sa nang lumaban noon, at sabi niya nga doon sa Congress, doon sa HOR, na di umano ay mali ang proseso. At sinabi niya pa noon na kung inyong tatalakayan ang confidential fund ni BP Sara, lahat dapat. No? So,
Mga kababayan, excited na ho tayo. Alam naman natin, ilang araw na lamang po ay talagang magsisimula na yung season nitong tawag nito, yung dyan sa Senado. At makikita na po natin ito kung ano talaga ang magagawing aksyon ni Rodante Marcolita. Although marami na siyang ginawang mga panukalang batas noon, kaso nga lang marami din talaga ang hindi natuloy. Syempre, dadaan pa yan kung sa kani-kanino pa. At saka pagdating doon, ang final kasi niyan is sa Senado eh. Marami nga siya sinabi na sa Senado talaga yung final. So, kung sabihin natin, approve dito sa Congress, pagdating kasi sa Senado, magkakaroon ulit yan ng pagsusuri doon sa mga panukalang batas na iyong inihain. Ito po mga kaibigan, ang isa talaga sa mga priority ni Rodante Marcolita. Ito ang simula ng kampanya ni Senador Rodante Marcolita sa ating mahal na mga kababayan. Pagsusulong ng mga kanyang pangunahing panukalang batas. Okay? Itong una, mura at abot kayang kuryente pagtanggal ng VAT sa kuryente. Marami sa mga kababayan natin ngayon ang talagang hirap pagdating nga po sa pagbabayad ng kuryente. Alam naman natin ngayon, talagang grabe yung pagtaas talaga ng kuryente mga kababayan. So, isa yan sa mga talagang priority niya na kung saan nga po, ayan sabi niya, mura at abot kayang kuryente pagtanggal ng VAT ho nito. Nga naman, kapag ka natanggalan kasi ito ng VAT, mas bababa na yan, no? Ang pangalawa, bantay presyo ng LPG. Paglikha ng isang automatic pricing mechanism para mabantayan at siguro na akma at tama ang presyo ng LPG. Yan. Siyempre, alam naman ninyo, araw-araw din natin ginagamit yan, yung mga sa pagluluto ho natin. Siyempre, isa din yan talaga sa nagiging sakit ng ulo ng ating mga kababayan. Dahil nga naman, isa din yan sa talagang grabe din talaga ang pagmahal niyan. Libreng kuryente, pagpapalawak ng lifeline rate subsidy program sa pamamagitan ng paglibre sa bayarin ng kuryente sa sambayanan o sa sambayanang kumukonsumo ng hindi ihigit sa 135 kilowatts kada buwan. Actually, ang sinabi niya din noon, alam naman natin, syempre, pagka ganyan kasi, ibig sabihin, hindi yan lalagpas ng 2,000. Sinabi niya kasi noon na pagka yung 2,000 pababa sa campaign period niya noon, na kung saan, yung mga pamilya na kumukonsumo ng ganyan, 2,000 pababa, ay ililibre na. So, isa din yan po sa mga inaabangan ng ating mga kababayan na kung saan baka nga katuparan sa kanyang termino ngayon bilang senador. Pang-apat, kuryente galing sa basura. Paglalagay isinulong paggamit ng teknolohiya ng paglikha ng kuryente mula sa basura ng bilang konsumo sa problema ng bansa at kakulangan ng kuryente. Alam naman natin, matagal na yan eh. Marami talagang nagawang experiment ay dyan na di umano, meron talagang kuryente nang gagaling talaga sa mga basura. Yung number 5, bida ang barangay. Paglikha ng Barangay Affairs and Development Commission sa ilalim ng DILG, isang ahensya na mangunguna sa kapakanan at kaunlaran ng mga barangay. So, maganda din ito mga kababayan, no? So, marami pa po. Dahil 10 ito, ito yung iba, papakita ko lang sa inyo. Dahil 10 po yan, ito yung, ayan po. Nakagaling po ito sa Facebook page mismo ni Atty. Rodante Marcolita. Kaisa-isa din ito na congressman na talagang nagtanggol kay BP Sara Duterte nung kasagsagan nga po ng hearing dyan sa HOR, House of Representative. Yan, meron siyang top 10 priority bill. Ayan. So, tingnan natin, isa-isahin po natin. And napabilang na nga po dito yung ito, yung mura at abot kayang kuryente. Bali, nasa top 5 na kasi yung natin, natalakay natin kanina. And ito, yan, bantay presyo ng LPG, tsaka libreng kuryente. Yan, actually, pinangako na din yan talaga. Noong campaign period, kuryente galing sa basura, okay, natalakay na din po natin yan. And bida ang barangay. So, meron pa. Ang harden sa paaralan. Although matagal na rin naman ito na ginagawa. Nung ako po'y nag-aaral sa province noon, isa din po yan sa talagang ginagawa namin noon. May mga lang talaga ngayon na baka yung iba, hindi na siguro masyado nabibigyan ng pansin. Pero ang sinabi niya nga po dito, harden sa paaralan. Pagsulong ng instructional garden sa lahat ng paaralan, sa basic education bilang pagpapalakas ng agrikultura. Okay? Sa mga probinsya talaga, oo. Sa amin nga, malakas doon yung agriculture dahil alam nyo naman pag province talaga, so yan ang pinakapangunahin talaga at binibigyan ng pansin mga kaibigan. So, ito yung pang ilan na ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, pang-6, ito yung pang-7. Scholar para sa agriculture. Dapat talaga pataasin yan. Yung talking about the agriculture. Dahil nga po, alam nyo naman, talagang patuloy ang pagtataas po ng mga presyo ng mga bilihin.
no? Dahil pangunahin diyan yung bigas. Oh, marami ho na mga bigas na inaangkat na natin galing sa ibang bansa dahil nga naman marami ho kasi sa atin mga Pinoy kapag ikaw ay magsasaka, mahirap ka, no? Unlike sa ibang bansa, kapag ikaw kasi ay magsasaka sa ibang bansa, mayaman ka. Marami po akong mga kaibigan na nasa ibang bansa. At ang sinasabi po nila sa akin, anong trabaho nila doon? Sinasabi po nila na sila daw ay farmer, nagtatanim ng kamote, nagtatanim ng kamates, nagtatanim ng palay. Yan yung sinasabi nila sa akin, no? Pero sabi ang bansa yan, sa Japan, sa iba-iba pang bansa. No, isipin niyo po, pagka ikaw ay farmer di umano doon sa ibang bansa, especially sa Japan, ikaw ay mayaman. Dahil nga syempre yan yung talagang mahal yan doon eh. Kumbaga nasa sayo lahat ng source no ng pangunahing pagkain. Sabi po niya dito paglikha ng scholarship program sa mga kurso sa agrikultura para sa lahat at higit lalo sa mga anak ng mga magsasaka. Ito yung sinasabi ko. Sa Pinas kasi, kapag ikaw ay anak ng magsasaka, anong sinasabi ng mga magulang? Anak, mag-aral ka ng mabuti. Para pagdating ng panahon, hindi ka katulad sa amin na kami ay magsasaka. Gaya ng aking sinabi, kapag ikaw kasi ay magsasaka dito sa Pilipinas, mahirap ka. O talagang ikaw yung tinatawag na isang kahig isang tuka. Doon sa amin, marami talaga doon mga kababayan. Marami akong kakilala doon sa amin na magsasaka. Nung ako'y high school and elementary. And isa din po kami sa nag-aani noon sa kanila dahil wala kaming sariling palayan, ganoon. Pero marami akong kakilalang ganoon doon mga kababayan. Dahil kami, siyempre, nagmula lang din kami sa mahirap na pamilya nung ako ho'y nanirahan doon sa province and wala po kaming sariling mga palayan noon at nakikiani lang po kami. And ngayon ho kasi, nakakausap ko din sila kapag ako'y umuwi sa amin, sa province, ang sabi po nila, hindi na daw di umano sila nagsasaka. Marami sa amin ang tumigil sapagkat lugi nga daw di umano. Napakamura ng kuha ng palay sa kanila and napakamahal naman ng mga abono na ginagamit po nila. Kaya nilalabas lang daw pagkatapos nila magtanim, pagkaani nila, pagka total ho ng inani po nila, pag naibinta na, kulang pa. May utang pa sila. Yan ang sinasabi ng mga magsasaka doon sa amin. Kaya salamat dito no, sana maisakatuparan ito dahil nga sabi niya magbibigay ng di ba? So, siyempre pangalawa diyan, dapat yung kuha sa kanila at yung mga abono ay talagang maibaba. Kasi nga naman, kapag mababa yung abono, may pag-asa yung mga farmers po natin na mas kumita po sila. So, marami ang maging magsasaka. No, kasi pag sinabi anong trabaho mo magsasaka, mahirap 'yan. Pero pag sa ibang bansa, pag tinanong mo 'ng tao doon, anong trabaho mo magsasaka, mayaman 'yan sigurado, no? Marami po akong kakilalang ganoon mga kababayan. Ito pa. Ito po ang isa pa sa mga niya, isa sa mga priority bill ni Rodante Marcolita. Libreng abono at pestisidyo. Diba ito yung yung mga yung pamatay sa mga kumakain ho ng natin ng mga palay. Okay, ito po, pagbibigay ng subsidy at pagbili ng abono at pestisidyo ng mga magsasaka. So alam nyo, syempre kapag mahal nga naman, gaya ng aking sinabi, kapag mahal ang abono, so dumadating kasi pagkatapos nila mag-ani, kulang pa, may utang pa sila. Dahil syempre, yung mga palay kasi natin ngayon, pagka hindi mo kasi inabunuhan talagang hindi masyado sa magbubunga ng mas marami. So hindi magiging okay yung ani. So unlike mga kababayan, kapag libre nga naman itong mga pamatay sa mga piste, yung mga kumakain ng mga pagkabata pa yung palay, so ito yung mga pamatay din sa mga insect na mga di ba? Marami kasi insekto, lalo-lalo na kapag nag-start pa lang mamunga yung palay. So kapag libre yung abono, tapos libre din itong mga pamatay ng mga insekto, so mas malaki ang kikitain po ng ating mga magsasaka. So ibig sabihin, mas marami yung mas gugustuhin nila na maging isang magsasaka. Pangilan na ba ito sa priority bill ni Rodante Marcolita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pang-siyam. Ito yung pang-siyam mga kababayan, retirement plan para sa mga bagong bayani. Pagbuo ng Overseas Filipino Worker Retirement System, isang pensiyong tutugon sa paghahanda sa buhay retirado ng ating isang mga OFW. Alam nyo, yung mga OFW natin, yung ate ko kasi OFW jet, OFW din yung ate ko. So, relate ako dito. Napakaganda po nito dahil nga, maraming mga OFW, pagka uwi nila sa Pinas, yung iba kasi, siyempre, iba-iba naman din ang utak yan. Yung iba nag-iipon, yung iba naman, mauubos kapadala sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. So, kapag walang retirement mga kababayan, yung katulad yung galing sa gobyerno, pagka hindi yan nakapag-ipon dahil nauubos nga sa pagkapadala para sa mga mahal nila sa buhay, wala, back to zero yan pag-uwi ng Pinas. So, maganda ito mga kababayan, itong plano ko na ito.
And ito, pang ilan na ito? Kasi 10 ito eh. Ito yung pang 10. Ligtas mula sa pagpapalayas. Okay? Pagbibigay ng exemption sa mga mahihirap at walang kakayahang magbayad ng sa first dates band. Okay? So, yan yung mga yan yung 10 na naging priority bill. So, sa susunod natin na video, talakayin din natin yung kay Bongo and kay Bato de la Rosa. Ito po mga kababayan, no? Pangunahin sa aking mga panukala, ito yung sinabi ni Rodante Marcolita, ang pagsusulong ng murang kuryente, panahon ng ating mga tugunan ang paghihirap ng ating mga kababayan, mabigyan sila ng laban sa pang-araw-araw. So alam nyo, marami talagang makikinabang dito sa batas na ito. Dito sa panukalang ito, kapag ka naisa batas. Okay? Pero, yung kasi, yung kay Bato de la Rosa naman, isa talaga sa mga tinutulak niya is yung death penalty. So, which is alam naman po natin, talagang maraming tumututol niyan. Lalong-lalo na doon sa mga high crimes, dapat daw ay mabigyan po ng, ito kasi si Bato kamay dabakal ito But bago natin tapusin yung video natin mga kababayan, ito po, topic muna natin itong Davao City. Alam nyo, sa 10, dito sa nakalagay dito sa report, sa 10 mga city is naging pang-5. Ayan po, Davao City. Fifth with largest economy. Kasi nung pumunta ako sa Davao, talagang totoo yan. Talagang napaka-improve ng Davao. Isipin niyo, pang-5, so natalo niya pa yung Pasay City. Natalo niya yung Pasig, at saka yung Pasay, at saka ano pa yung ibang city dito? City of Cebu. So natalo niya sa pag-grow. Kasi nga, napakarami talaga ng mga, tawag natin, yung mga negosyante. Totoo yan, kasi nag-i-stay din ako sa Davao. Minsan, at saka ang nakita ko kasi, ang pagkakaiba kasi ng Davao, 24 oras kasi napakarami ng tao sa labas. Yung iba yung doon, alam mo yun, yung mga talagang pagkadating ng hapon, simula pa lang mga alas 4, alas 5, alas 6, alas 7 hanggang alas 9, napakarami ng tao talaga. Talagang, kasi nga, syempre, city talaga yung Davao City, mga kababayan. Sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo magbakasyon sa Davao City, hindi ko yung province ang Davao City. Dahil sa ibang province ako. Pero nag-i-stay ako dyan kapag yun nga, gusto kong magbakasyon dahil talagang bukod sa napakaraming mga pasyalan dyan na yung malalamig din na lugar at talagang ma-amaze ka, talagang safety talaga dyan sa Davao City. One time, kwento ko lang sa inyo, kumain ako dyan sa Jollibee. At saka, kasama ko nun si Pambansang Loyal Pambansang Loyal kasama ko nun. At saka, nung may katabi kami na na table, at saka yung table, may 2 babaeng kumakain. Ngayon, umalis kasi parang hindi ko alam kung saan sila pumunta. Basta umalis sila, iniwan nila yung bag. That's first time ko nun sa Davao City. Pagkaiwan nila ng bag, nandun lang sa misa, maraming kumakain sa Jollibee noon. Tapos iniwan nila, tapos umalis sila. Hindi ko alam kung saan sila papunta. At saka siguro, ayaw din nila na may uupo doon sa upuan na yun kasi nga babalik sila. O baka hinihintay pa nila yung order nila that time. Hindi ko alam kasi, yun nga, first time ko din noon nung pumunta ako doon. Hindi ko alam kung anong dahilan nila, bakit nila iniwan yung bag nila doon. Pero sabi ko kay Pambansang Loyal, kasi Pambansang Loyal, galing talaga yan sa Davao City. Doon talaga yan lumaki. Doon yan sa sila. Doon talaga sila. And sabi ko, bakit iniwan nila yun? Di ba yan? Di ba? Baka kunin, gano'n, no? Kasi kung dito mo gawin sa Maynila yan, di ba? Alam naman natin ang galawan dito. Ilang beses na ako dito nakaranas ng hindi maganda, mga kababayan. No? So, na-snatch ako that time nung nag-aaral ako dito ng college. Then, naano pa ako noon, hinold up din ako noon, no? Dito banda sa may rotunda that time, mga kababayan. So, grabe pinagdaanan ko din dito sa Maynila. Kasi dito na kasi ako nag-college and doon naman ako sa amin nag-high school at saka nag-elementary. Ngayon, sabi ko, hindi pa delikado yan? Ba't iniwan nila? I mean, hindi ba mawawala yan? Ano sabi ni PL sa akin? Huwag kang mag-alala, hindi yan. Malabo talaga yan. Walang kukuha talaga yan. Hanggang sa pagbalik ng babae, siguro mga around mga 5 minutes, gano'n, bumalik sila. Gulat ako Kasi tiningnan namin doon kami sa dulo Wala talagang kumuha at saka bumalik sila ng normal. At saka pangalawa, mga kababayan, kumain kami dyan malapit sa airport. Dyan sa, ano bang restaurant yung kinainan namin, yung parang Jollibee din. Waxis, kumain kami dyan. Tapos, yung isang babae din, nag-ano kasi siya, nagla-laptop siya Nasa pintuan pa kasi 2 pintuan basta 2 pintuan nun. Ngayon, yung isa, nandun nakaupo doon sa pintuan na isa, doon yung isang babae. Doon nagla-laptop kasi. Tapos umalis din, iniwan din yung laptop, nasa malapit pa sa pintuan. Sabi ko sa kanya, delikado naman yan, no? Sabi ko, hindi niya ba, sabi ko,
Bakit iniwan niya lang? 'Di ba mawawala yan? Wala bang kukuha niyan? Sagot sa ulit sa akin ni PL, walang kukuha niyan. Walang kukuha niyan. Ganito dito sa Davao. Kasi kapag ka may mga ganong eksena daw, may halimbawa, may nag-snatch or ganon, may nagkuha ng isang bagay na hindi sa'yo, talagang makakatikim daw talaga ng hindi lang bugbog sarado doon sa Davao, kundi talaga makakatikim talaga daw ng galit ng mga taga Davao City kapag ka mayroong snatcher. Kaya wala daw talaga nagbabalak doon ng mga ganon. 'Di ba? Kaya tingnan niyo naman, napakarami po mga investor ang umaano dito, nag-invest dito sa Davao City. Nagulat ako kasi sabi ko, grabe no, Davao City. Tapos, isipin mo yon kapag ka nag-bus ka. Kasi sinubukan ko rin yan, mga kababayan. Although, pagka malayo siya pag nag-bus kasi 4 na araw, tapos, ay hindi, 3 araw siguro. Tapos kami, kasi, siyempre, pag eroplano kasi, 2 oras nandun ka na, iba pa din yung dadaan ka sa byland. So, sabi ko, subukan ko nga mag-byland, para papuntang Davao. So, nung dumating kami doon, talagang na-amaze talaga ako. Kasi, siyempre, dumaan ka sa mga mabundok, makahoy na lugar, mga gubat, no? Tapos pagdating pala sa dulo, no, napakagandang lungsod, di ba? So, ganun ang pagkakaiba. Kaya nga, naging pang-5 siya sa isa sa mga largest economy, mga kaibigan. Davao City made it sa fifth among the top largest highly urbanized city. Ito po nga sinasabi po niya sa report at saka naipost din po ito ni Baste Duterte. Ang kasalukuyang mayor ng Davao City at saka yung vice mayor naman yung Duterte din, no? So alam naman natin kung paano minahal ng ating mga kababayan sa Davao City ang mga Duterte. Ayaw na nila mapalitan kasi nung nag-survey kami diyan, sabi ng mga alam nyo, nung one time kasi napilitan ako diyan na pumunta diyan sa Davao kasi sabi kasi ng mga bangag vlogger na di umano panalo niya din si Nograles. So kaya nagpunta ako doon sa Davao, sinurvey namin kung sino mas gusto nila. So zero man si Nograles diyan. Diba? So, nakita naman natin nung nag-eleksyon talagang landslide. Diba? So, yun lang mga kababayan. Once again, maraming salamat po.